Buod ng Florante at Laura, Aralin 18, Paalam, Bayan ng Atinas, Saknong 243 hanggang 256. Sa Atinas, binabasa ni Florante ang liham na ipinadala ng kanyang ama na si Duque Briseo. Inuutusan siyang bumalik agad sa Albania. Bagamat hindi detalyado ang sulat, dama ni Florante ang bigat at pangamba sa mensahe. Hindi pa lumilipas ang 2 buwan nang dumating ang ikalawang liham ng ama. Mas mariin ang utos at may kasamang pag-aapura. Dahil dito, agad na naghanda si Florante sa pag-uwi. Bago umalis, nagtungo si Florante sa kanyang guro upang magpaalam. Tinanggap siya ng maestro ng may lungkot at pag-aalala. Dito nagsimulang magbigay ng mahahalagang babala ang guro. Ipinaliwanag ng guro na may lihim na galit si Conde Adolfo kay Florante. Ang talino, husay at dangal ni Florante ang ugat ng inggit ni Adolfo. Pinayuhan siyang maging maingat at huwag magtiwala agad. Binigyang diin ng guro na huwag ipagmalaki ni Florante ang kanyang lakas at katalinuhan. Ayon sa kanya, ang tunay na karunungan ay may kasamang pagpapakumbaba at pag-iingat. Ang mga salitang ito ang iniukit ni Florante sa kanyang isipan. Nagpaalam si Florante sa kanyang mga kaklase sa Atinas. Kapansin-pansin ang lungkot at katahimikan sa kanilang paghihiwalay. Dito, lalong naipakita ang lalim ng ugnayan nila bilang magkakaibigan. Magkasama sina Florante at Menandro sa huling paglingon sa Atinas. Iniwan nila ang lungsod ng karunungan at kabataan. Sa kanilang puso ay may lungkot, ngunit buo ang kanilang loob. Lula ng sasakyang dagat, tuluyang nilisan ni Florante at Menandro ang Atinas. Hindi nila alam ang kapalarang naghihintay sa Albania. Ang paglalakbay na ito ang simula ng mas madilim na yugto sa buhay ni Florante. Sa Aralin 18, ipinakita ni Francisco Balagtas ang paniniwala na ang paghubog ng tao ay hindi nagtatapos sa karunungan, kundi sinusubok sa pag-alis at pagharap sa tungkulin. Ang pag-uwi ni Florante mula Atinas ay hindi simpleng paglalakbay. Ito ay paglipat mula sa daigdig ng pag-aaral tungo sa daigdig ng pananagutan at panganib. Para kay Balagtas, ang tunay na pagsubok ng kabataan ay dumarating kapag kailangan na nilang iwan ang ligtas na lugar at harapin ang masalimuot na realidad ng buhay. Mahalaga rin ang papel ng guro sa araling ito. Sa pananaw ni Balagtas, ang guro ay hindi lamang tagapagturo ng aralin kundi tagapagbigay babala at gabay sa buhay. Ang paalala laban kay Adolfo ay patunay na ang karunungan ay walang saysay kung walang pag-iingat. Ipinapakita ng aralin na ang katalinuhan at dangal ay maaaring maging sanhi ng inggit. Kaya't kailangang samahan ng pagpapakumbaba at talino sa pakikitungo sa kapwa. Ang Atinas ay sagisag ng karunungan, kabataan at ligtas na pagkatuto. Ang 2 liham ni Duque Briseo ay tawag ng tungkulin at paparating na panganib. Ang paalam sa guro ay pagwawakas ng paggabay, simula ng sariling paninindigan. Ang babala laban kay Adolfo ay babala sa mga kaaway na nagtatago sa anyo ng kaibigan. At ang paglalayag ay ang pagtawid mula sa liwanag patungo sa mas madilim na kapalaran. Noong panahon ng Kastila, maraming kabataang Pilipino ang natutong magbasa at magsulat, ngunit wala silang kapangyarihang gamitin ang kanilang talino para sa bayan. Tulad ni Florante, sila ay inihanda sa kaalaman ngunit isasalang sa mundong puno ng inggit, pang-aapi at pagtataksil. Ang Atinas ay maaaring iugnay sa edukasyong kolonyal, samantalang ang Albania ay ang bayan na puno ng kaguluhan at maling pamumuno. Sa kasalukuyan, maraming kabataan ang kailangang iwan ang paaralan upang harapin ang responsibilidad. Umuwi sa pamilya dala ang inaasahang tungkulin at pumasok sa mundong hindi ligtas at hindi patas. Ipinapakita ng aralin na ang pag-alis sa komportableng lugar ay bahagi ng paglaki. Mensahe, ang tunay na karunungan ay sinusubok sa labas ng silid-aralan. Sagutin ang sumusunod na tanong. Una, ano ang nilalaman at layunin ng liham ni Duque Briseo kay Florante? Pangalawa, bakit nagbigay ng babala ang guro laban kay Conde Adolfo?
Pangatlo, paano ipinakita ang lalim ng pagkakaibigan ni Florante at Menandro? Pang-apat, kung ikaw si Florante, paano mo haharapin ang babalang ibinigay ng guro? At panlima, bakit masasabi na ang pag-alis ni Florante sa Atenas ay simula ng kanyang trahedya?